Hi guys, welcome back to my channel. So today ay nandito tayo ngayon sa Amsterdam and papunta tayo ng Bergen, Norway. So I'd like to share with you yung aking mga kasi nandito tayo sa while waiting for the flight. So isi-share ko lang sa inyo yung mga kaganapan. Kasi minsan as in na-appreciate ko yung solo travel simply because you will learn the hard way as possible kasi you have to save yourself lagi eh. Lalo na pag may mga experience na talagang masusurprise ka. Kasi like in the case sa Italy, dito sa Rome, medyo na-surprise ako because gabi ako dumating. So most likely wala na mga information, mga ganyan-ganyan. So medyo challenging. Pero syempre, tayo, palaban. Nilaban talaga natin lahat. So let's begin with yung experience natin so actually nandito tayo ngayon sa Amsterdam. So let's begin nung nandun pa ako sa Riyadh. Ang kagandahan nun, like kung meron ka talagang Schengen visa traveling to Europe is wala kang like madami pang mga question kasi pagtingin pa lang ng Schengen, ang hinanap lang sa akin basically is ticket. Then nakapasok na ako kasi tinignan yung Schengen visa. Wala na masyadong mga questions. After that, kasi medyo maaga po dahil syempre hindi mo alam kung anong eksena doon. Basically nag-print pa ako ng mga GOSI, nag-print pa ako ng employment contract kasi number one ang ko is yung employment ikama ko, iba yung nakalagay sa ikama, iba yung nakalagay sa update doon sa system, iba din yung sa application sa Schengen. So, ayun, for supporting documents na baka tatanungin ako doon sa airport na, oy, bakit ka nag-abroad? Pero basically, yung question na yun is pag-apply ka pa ng Schengen visa. Ngayon, ang nangyari is wala nang question. So, basically, ticket lang yung tinignan. Tapos naka-check-in ako. Ang ko is for France. So, walang problema. Pagpasok ko naman dito sa France, ito pa yung kasi syempre first time mo, tas Europe, tas talagang wala Pilipino. Tsaka, hindi rin kasi hindi ideal na magtanong-tanong ka. Kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon. So, ngayon ang nangyari is, pagka pasok ko ng France, pumila ako doon sa, take note nyo to, pumila ako doon sa Europe na visa. Ambitious. Pumila ako doon sa Europe na visa. After that, nung pumila na ako doon, ang bilis nila kasi ang bilis ng flow kasi passport i-scan lang nila eh. Yung sa akin, nung titit, tinignan ng security, uy, doon ka doon sa kabilang all passport pala nakalagay doon sa all passport. So doon ako pumila na naman ako. Pero anyway, mabilis. Normal lang. Hindi ganoon kabilis. Pero ganoon pa man, hindi naman ako nagmamadali sa flight sa ko sa schedule kasi wala naman, like free schedule ako eh. Tapos may pa ako, may mga free days. Ngayon nung pumunta ako ng okay na. Tapos yung sa bagahe dapat tingnan nyo talaga yung sa bagahe naman dapat talaga titingnan mo yung mga flight. Tapos doon sa roller na yung mga bagahe, tingnan mo kasi minsan yung nangyari sa akin is nandun na sa gilid kasi medyo natagalan ako doon sa passport eh. Nilagay na nila doon sa gilid yung bagahe ko. So ang nangyari is nandun na siya, like tinabi na. So kailangan mo talaga ikutin kasi baka mag-aantay ka pa doon sa tapos wala na yung gamit mo, nandun na naitabi na. Anyway, ang ginawa ko after that, nung nakuha ko na yung bagahe, syempre pumunta na ako sa information kasi ang ko talaga is metro. So ang ginagamit ko, napaka-useful ang Google Map. So doon makikita mo kung saan yung sakayan. So ang nangyari doon is syempre information, tapos ang pa doon sa information sa France is binigyan ako ng ticket na mali yung date. Tapos ang binigay sa akin kasi ang ticket pala doon sa metro is magkaiba yung ticket from airport to city proper. Tapos ang city proper iba din yung
iba din yung ticket na gagamitin mo. Kasi ang ginawa ko para mas makasave ka, dapat yung ano mo, yung dapat yung ah, dapat ang transportation mo ay metro kasi halos lahat ng establishment, halos lahat ng within the city is accessible siya ng metro para makasave ka kasi only na yun eh ang price lang nun is mga 18 euro plus yung 19 euro na from airport to city center. So basically, gagastos ko lang ng mga around 30 plus or mga 37, 38 gano'n na for transportation mo. The rest, okay na, hindi kasi pag nandun ka na sa loob, hindi ka na over, hindi ka na. Ang ano ko lang dyan is, syempre, winter kasi ako nag-travel, syempre malalaking costume. Pero kung summer ka siguro, maganda yung ano, kasi maliliit lang yung costume na dadalhin mo. Ang sa akin ay medyo mabigat. Yun lang yung struggle talaga. Pero, everything is okay naman kasi yung ano ko naman bagahe, yung bag ko naman ay palaban. Dahil magdala ka talaga ng bag na as in heavy duty. Kasi yung mga daan dito, mga bricks. Tulad ng bag ko na dala, tawag-tawa talaga ko every time na dadaan ako. Paano na lang ako, patay malis na lang ako sa cellphone, pero iyang hiya lang sa isip ko, tig. Kami nakakatuwa yung ano. So, after that, siyempre ikot-ikot ka na. Ang pinaka-gastos mo lang naman talaga is yung accommodate, yung hotel, tsaka yung fare, yung mga transportation mo. Kasi ang kain mo is, di ba sa Europe is bread lang naman talaga sila. Meron mga rice pero like mga sushi, mga ganyan-ganyan, makakain ka ng rice. I don't know, maybe may mga hindi ko pa na tingnan or hindi ko pa nakita. Pero talagang pahirapan yung mga food na katulad sa atin ng mga food like mga rice or whatever. Kadalasan sa kanila is mga bread lang. Kung mga bread naman pag-usapan, ang dami mga bibilhan mo doon. So ngayon, ang gagawin mo lang sa ano, kaya it's depende sa ano mo kasi. For example, sa akin, okay na sa akin ang magtinapay tapos okay na doon. Wala kang choice. So nagtinapay tapos Pepsi para busog agad. Yun. Tapos nakakita ko ng sushi na at least may rice. Minsan pag talagang feeling ko on the other day, kakain ako ng rice para naman may energy na tayo dahil. So, ganun ang ano ko sa France. Tapos, yung mga naman, kung talagang gusto mo lang makita yung mga tourist spot, hindi na necessary na papasok ka. Unless na lang na kung meron kang mga gusto talagang puntahan na gusto mong pasukin. Like in my case, sa Palais Garnier. Kasi nakita ko kasi yun sa sa Emily in Paris. Doon sila nag-film. I don't know if that's the So yun, pinasok ko yun. Kaya magandang experience na rin. At least 25 euro. Pero enough na yung nasa labas-labas ka lang, nakikita mo lang yung mga view kasi maganda naman kasi talaga. Every time, napafascinate kasi ako ng mga buildings sa Europe side. So yun, gandang-ganda na ako niyan. So, ang accommodation naman namin ay ipakita ko rin yung aking vlog, yung bunk bed lang. That is, ito yung mura lang din, ito yung halaga. So, ipakita ko na lang sa screen. Talagang sobrang hindi mahal mag-Euro. Mas mahal magbakasyon sa Pilipinas. So, to tell you honestly. So, ngayon,